Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Franco. Ang lalaki ay nakatayo sa gilid ng kalsada at pinagmamasdan ang isang magandang babae na nakaupo sa isang bar. Pagkatapos, nagtungo siya sa bar at naglakas loob na makipagkilala sa babaeng kanina pa niya tinitingnan. Ang babae ay nagngangalang Daniela, at isa rin siyang babaeng nagtatrabaho sa lugar na iyon. Tinanong niya kung magkano ang kanyang taripa para sa isang beses na pakikipagtalik. Nagbigay si Daniela ng presyo na €150. Pagkatapos ay nag-alok si Franco kay Daniela dahil katatapos lamang niyang manalo sa isang napakalaking halaga ng loterya. Inalok ni Franco si Daniela na tumira kasama niya, at nangako siyang babayaran siya bawat buwan hanggang sa maubos ang kanyang pera. Dahil napakalaki ng halagang inaalok, pumayag si Daniela na tumira kasama si Franco. Pagkatapos ay pumunta sila sa bahay ni Franco. Pagdating sa bahay, sinabi ni Franco na mayroon siyang matagal nang iniindang sakit. Ang sakit niya ay mahinang puso. Habang seryoso silang nag-uusap, biglang niyaya ni Daniela si Franco na makipagtalik. Dahil matagal nang walang karelasyon si Franco, agad niyang tinanggap ang alok ni Daniela. Kinabukasan ng umaga, nagmadaling pumasok sa trabaho si Franco. Muling tinukso siya ni Daniela at sinabi na hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho sa araw na iyon dahil maaari silang magpalipas muli ng oras na magkasama. Ngunit tumanggi si Franco at agad na lumabas upang pumasok sa trabaho. Habang paalis na siya para pumasok sa trabaho, bigla siyang natamba. Dumating si Daniela at dinala siya sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tinawagan ni Franco ang kanyang kaibigan na isang doktor at madalas na sumusuri sa kanyang kalagayan. Dumating ang doktor at agad na sinuri ang kalusugan ni Franco. Sinabi ng doktor kay Franco na ang babaeng kasama niya ay maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan, dahil kapag malapit siya kay Daniela, maaari nitong ma-trigger ang kanyang puso at maging sanhi upang siya ay ma-stress. Pagkatapos ay kinausap ng doktor si Daniela at sinabing alagaan niyang mabuti si Franco. Sinabi rin niya ang mga bagay na maaari at hindi maaaring gawin ni Franco. Titigil ka ba sa paggawa sa akin na mabaliw? Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Para maging normal, sabihin mo sa isang lalaki na kaya kong alagaan, pero medyo may sakit siya, kaya mo siyang alagaan, mukhang babae yun. Nang umalis ang doktor, pumunta sila sa isang beach. Hindi nagtagal pagkadating nila sa beach ay biglang umulan, kaya agad silang bumalik sa loob ng kotse, at sa loob ng kotse ay muli silang nakipagtalik. Nang gabing yun, habang natutulog ang doktor, tinawagan siya ni Franco upang pumunta sa kanyang bahay at suriin siya. Pagdating ng doktor sa bahay ni Franco, sinabi ng doktor na hindi siya ang kailangang suriin kundi si Daniela. Sinabi ni Franco na nasusuka si Daniela matapos silang kumain ng isang bagay. Pumasok ang doktor sa silid upang suriin si Daniela. Nang siya ay susuriin na, nag-alok si Daniela na habarin ang lahat ng kanyang suot upang mapadali ang pagsusuri. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig si Franco ng isang bagay na nahulog sa loob ng silid. Nang tingnan niya ito, nakita niyang bumagsak at nawala ng malay ang doktor dahil hindi nito kinaya ang kagandahan ni Daniela. Agad na humingi ng tulong si Franco at dinala siya sa ospital, ngunit hindi na nailigtas ang doktor at tuluyan na itong pumanaw. Pagkatapos nilang umuwi mula sa libing, naisip ni Daniela na aliwin si Franco na nagluluksa sa pamamagitan ng muling pakikipagtalik sa kanya. Ngunit nang alukin niya si Franco, tumanggi ito dahil sinabi niyang hindi talaga niya ito gusto sa ngayon. Makalipas ang ilang araw, makikita si Franco na nasa kanyang opisina, napapaligiran siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Dahil kakaiba ang ipinapakita niyang pag-uugali kumpara sa dati, palagi siyang nakangiti at tumatawa ng mag-isa. Sinabi ni Franco na may isang babae na naging dahilan upang magbago siya ng ganoon. At ang babaeng yun ay ngayon ay nakatira na kasama niya. Dahil interesado ang kanyang mga kaibigan, hiniling nila kay Franco na ipakilala sa kanila ang babaeng tinutukoy niya. Gusto rin nilang malaman kung sino ang babaeng naging dahilan upang magbago siya ng ganito. Kaya tinawagan ni Franco si Daniela, ngunit hindi makontak ang tawag. Nagsimulang matarante si Franco at pagkatapos ay pumunta silang lahat sa bahay ni Franco. Pagdating nila roon, tinawag ni Franco si Daniela ngunit walang sumagot. Nang suriin niya ang buong bahay, natuklasan niyang umalis na pala si Daniela at iniwan siya. Gusto kong hayaan mo akong mag-isa. Wala bang anumang nakakadismaya? Ito ba ay isang kwentong gaano katagal? Gusto kong hayaan mo akong mag-isa. Kailangan natin siyang hayaan na mag-isa. Hindi tayo mga duwag. Gusto kong hayaan mo akong mag-isa. Nang gabing yun, pumunta si Franco sa bar kung saan niya unang nakilala si Daniela at nakita niyang naroon si Daniela. Pumasok si Franco sa bar at nakita si Daniela na pumasok sa isang silid kasama ang isang lalaki. Habang nakaupo si Franco,
Inalok siya ng madam na magpalipas ng oras kasama ang isang babaeng hindi si Daniela. Tinanggap ni Franco ang alok at nakipag-usap sa babaeng tinutukoy nito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Daniela kasama ang isang lalaki, dahil nagselos si Franco nang makita ito. Agad niyang inilabas ang babaeng kasama niya. Nang aalis na si Franco, lumabas si Daniela at sinabi kay Franco na bumalik na lamang siya sa kanya. Sa huli ay sumunod si Franco. Sa loob ng bar, sinabi ni Franco na mahal niya si Daniela. Ngunit kabaligtaran ang sinabi ni Daniela at sinabi niyang mayroon na siyang nararamdaman para sa ibang lalaking nasa buhay niya. Ngunit hindi yun pinansin ni Franco at niyaya niyang muli si Daniela na tumira kasama niya. Pumayag si Daniela at bumalik sa bahay ni Franco. Pagdating nila sa bahay, agad silang muling nakipagtalik. Ngunit dahil masyadong maingay si Daniela, agad na pumunta ang kapitbahay ni Franco upang sawayin sila. Makalipas ang ilang araw na pagsasama nila, dumating sa bahay ni Franco ang isang lalaki na lumabas na kasintahan ni Daniela. Sinabi ng lalaki na dumating siya upang sunduin si Daniela. Ngunit iginiit ni Franco na huwag sumama si Daniela sa lalaki. Pagkatapos ay binigyan ng lalaki si Franco ng isang pagpipilian, kung gusto niyang manatili si Daniela sa kanya. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng perang mayroon siya. Nalaman nito dahil sinabi ni Daniela kay Max na si Franco ay maraming pera mula sa pagkapanalo sa loterya. Tinanong ni Franco si Daniela kung mananatili pa rin ba siya sa kanya kung wala na siyang pera. Sumagot si Daniela na hindi niya maaaring angkinin si Franco, dahil binibili lamang ni Franco ang kalayaan ni Daniela mula sa lalaking yun. Matapos marinig yun, sinabi ni Franco na mahal niya talaga si Daniela ngunit pinili pa rin niyang itago ang kanyang pera at hayaan si Daniela na umalis. Agad na inayos ni Daniela ang lahat ng kanyang damit at umalis kasama ang lalaki. Iniwan si Franco. Pagdating sa bahay ng lalaki at habang papunta na sila upang makipagtalik, makikitang walang gana si Daniela at sinabi niyang gusto niyang bumalik kay Franco. Kinuha muli ni Daniela ang lahat ng kanyang damit at bumalik sa apartment ni Franco. Pagdating niya sa apartment ni Franco, nakarinig siya ng magandang tinig mula sa katabing unit. Sinuri niya ito at napag-alamang ang tinig na yun ay kay Franco at ng kanyang kapitbahay na nakikipagtalik. Hiniling nilang dalawa kay Daniela na bigyan sila ng oras upang matapos ang kanilang ginagawa. Pagkatapos, bumalik si Franco sa kanyang unit at nakipagkita kay Daniela. Tapat na sinabi ni Daniela na mahal din pala niya si Franco sa kabila ng kanyang pagiging simple, kahit na maubusan siya ng pera balang araw. Ngunit dito ay nagsabi rin ng totoo si Franco na wala naman talaga siyang malaking halaga ng pera. Hindi rin siya kailanman nanalo sa isang loterya. At inimbento lamang niya ang lahat ng kwento upang makasama si Daniela. Nang marinig yun, nagalit si Daniela dahil pakiramdam niya ay niloko siya ni Franco. Taos-pusong humingi ng tawad si Franco at sinubukan niyang pakalmayan si Daniela. Sa huli, nagtagumpay si Franco at muli silang nakipagtalik. Pagkatapos nito, biglang dumating ang mga kaibigan ni Franco mula sa trabaho. Dumating sila upang tingnan si Franco dahil ilang araw na itong hindi pumapasok sa opisina. Pinapasok ni Franco ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi nitong hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang iba pang mga kasamahan ni Franco sa opisina. Sa huli ay pumasok silang lahat sa apartment ni Franco at nagdaos ng isang party upang ipagdiwang si Franco na sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, ipinakita sa atin si Daniela na kagagaling lamang mamili sa palengke. Pagkatapos niyang umuwi mula sa palengke, muli silang nagtalik. Sa wakas ay nagawa ng mamuhay nina Franco at Daniela ng magkasama, puno ng pagmamahal at kasimplehan. At dito nagtatapos ang pelikula. At iyan ang naging kwento ng pelikulang How Much Do You Love Me? Kaya subukan ninyong isulat sa comment section kung ano ang inyong masasabi tungkol sa ating tinalakay ngayon. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang ibigay ang inyong like. Si Judes Tiawanteng, salamat sa panunood ng video at hanggang sa muli.